Nagki-crave nga ako sa Maha Blanca kaya ito at napagawa na nga din ako. Bumili nga lang ako sa tindahan ng mga ingredients na gagamitin ko at nakasanayan ko na talaga na kapag bibili nga sa tindahan ay tinitingnan ko muna ang expiration. Kahit naman sa grocery ay tinitingnan ko kaso nga lang minsan ay nakakalimutan ko nang tingnan. Eto nga at nag-uumpisa na akong gumawa ng Maha Blanca. Naglagay na nga ako ng cornstarch dito sa mangkok at naglagay na nga din ako ng evaporada milk. Dito naman sa pan ay naglagay na nga ako ng gata at isinunod ko na nga din ng condensed milk. Hindi ko nga muna binuhay ang apoy dyan dahil paghahalu-haluin ko nga muna. At isinunod ko na nga ding ilagay ang cream style corn. Sa totoo lang ay first time ko nga lang gagawa nito kaya kabado talaga ako at ingat na ingat nga. Nung birthday nga sana ng panganay ko ako gagawa nito kaso nga lang first time ko nga at hindi pa ako nakakagawa nito kaya hindi na nga lang ako gumawa at umorder na nga lang ako. Pagkatapos eto nga at binuhay ko na ang kalan at sa mahinang apoy nga lang. Hindi ko na nga yan tinakpan at nung mainit na ay inilagay ko na nga din ang tinunaw kong cornstarch sa gatas. Habang nilalagay ko nga ay hinahalo ko nga din para nga walang maiwan sa mangkok. Pagkatapos ay tinuloy-tuloy ko nga lang ang paghahalo hanggang sa maging ganito na nga ang hitsura. Medyo malambot nga ang pagkakagawa ko pero kung gusto nyo nga ng mas matigas ay dagdagan nyo na nga lang ng cornstarch. Pagkatapos ay nilagay ko na nga din ang cheese, pinatay ko na nga din ang apoy at tinuloy-tuloy ko pa din ang paghahalo dahil mainit pa nga ang kawali. At habang mainit pa nga ay isinaling ko na dito sa aking lalagyan. Ay nako mga mare, pasensya na nga kayo kung matatakam ko kayo. Baka ito na din ang sign para gumawa ka ng Maha Blanca, char. Nagre-request nga din kasi ang panganay ko dahil hindi nga daw siya nakatikim ng Maha Blanca nung birthday niya. May natira pa nga sa kawali at pinatikim ko nga sa kanila at talaga namang nasarapan talaga sila. Pagkatapos eto nga at nilagyan ko na nga din ng cheese sa ibabaw. Nilagay ko nga muna sa ref at wala pa sigurong isang oras eto nga at gusto na namang kumain itong bata akong maliit. Pinatulog ko nga muna yung bata akong maliit at pagkagising nga, eto nga at gusto na nga ulit kumain. Ay nako mga mare, ito talaga yung gusto ko sa Maha, yung medyo malambot at creamy. Iba talaga nagagawa kapag mahilig ng manood, ang daming natututunan. At dahil hindi pa nga ako nakakagawa dyan, ay nanood nga muna ako sa YT kung paano nga gawin. Parang gusto ko na tuloy mag-business ng ganito. Grabe mga mare, ang sarap talaga at natutunaw lang talaga siya sa bibig. Share ko na nga din sa inyo ang mga ginamit kong ingredients at 200 ml na gata ang ginamit ko.